Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nakatayo na sa tapat ng entrada ng gusali si Liana. Wala pa mang 7:00 ng gabi. Ipinikit niya ang mga mata nang umihip ang panggabing hangin at ninanamnam ang lamig niyon sa kanyang balat. Liana? Napatingin siya sa pinanggalingan ng boses na iyon. At nakita nga niya si Christian na hindi maipinta ang mukha nito. Nakasuot pa rin ito ng corporate suit. Nakarolyo na rin hanggang siko nito ang manggas ng damit nito. Nakapark sa tapat ng gusali ang sasakyan ni Christian. Nakatayo ito ilang dipa mula sa kinatatayuan niya. At malalaki ang hakbang na nilapitan siya nito. Hinawakan siya agad nito sa magkabilang balikat. "Are you okay?" Tanong nito sa kanya. Patong-patong ang gatla sa noo nito, habang matiim na nakatingin sa mga mata niya. Tumingala naman siya kay Christian para matitigan niya ito sa mga mata. "Okay lang ako. Kumusta ang trabaho mo?" "Maraming trabaho. Pero hindi ako makapag-focus sa trabaho ko. Ikaw ang laman ng utak ko sa buong araw." Masuyong humaplo sa mga braso niya ang kamay nito. "May nangyari ba? May umaway ba ulit sa'yo? Sabihin mo lang sa akin. Hindi ko palalampasin yan." Seryoso ang mukha nito na para bang handang-handa itong wasakin ang mundo kung iyon ang hihilingin niya. Tuluyan na talaga itong nabaliw sa kanya. "Walang man ang away sa akin. Walang umapi sa akin. Kailangan lang talaga kitang makausap." Namutla naman si Christian. "Huwag mong sabihin gusto mong lumayo sa akin, Liana. Alam mong hindi ako papayag. Hindi ko kayang malayo sa'yo." May pagsusumamo sa boses nito. Napalingap naman siya sa paligid. Nakatingin na sa dako nila ang ibang tao. "Bakit ba napakadigatibo mo?" Tanong naman niya kay Christian. "Hindi ko alam. Pero tinatakot mo talaga ako, honey. Huwag ka naman ganyan sa akin. Sabihin mo na ngayon. Ano ba kasi iyang pag-uusapan natin? Baka atakihin ako nito sa puso eh." Parang gusto na lang nitong lumuhod sa harapan niya. "Mamaya na." Bibitinin muna niya ito. Lihim naman siyang napangiti sa sarili. Nauna na siyang humakbang patungo sa sasakyan nito. "Saan mo gustong pumunta?" Tanong nito sa kanya nang nasa loob na sila ng sasakyan nito. "Kahit saan basta tahimik." "Saan yan?" Takang tanong naman nito. "Ewan ko." Dinala siya ni Christian sa tabi ng napakalawak na bakanting lote. Nasa loob lang sila ng sasakyan. Nasa tabi ng malaking puno na makapal ang sanga at mga dahon niyon. "Saan ito?" Tanong naman niya rito. "Sa tahimik, sabi mo eh." "Sabi mo kahit saan basta tahimik. This property is mine. Kung meron mang ibang tao rito na natitiyak ko lamang wala, ay trespasser yon. Pero sinasigurado ko sa iyong safe dito." Napatango-tango naman siya. "Now, magsalita ka na." Wika naman ito. "Ano kasi? Come on. Tell me already." Gumuhit naman ang magandang ngiti sa mukha niya. Napatingin tuloy si Christian sa mga labi niya. Tapos ay muli itong tumingin sa mga mata niya at nakita niya ang paniningas ng apoy sa mga mata nito. Ibinuka niya ang bibig para nasabihing huwag itong mag-iisip na halikan siya. Pero huli na pala ang lahat dahil nagawa na nitong dakmain ang likod ng ulo niya at sinakop na nito ang mga labi niya. Napakasarap talagang humalik ni Christian, kaya kay daling malusaw ng depensa niya rito. May kinapa ito sa gilid ng upuan nito. Ini-adjust pala nito ang upuan para dumistansya mula sa unahan at lumayo sa manibela. At para na rin ipwesto pahilig ang sandalang inuupuan nito. "Come here, honey." Hinila siya nito at pinaupo sa kandungan nito.
Nasa magkabilang gilid ng katawan nito ang mga paa niya. Muli nitong sinapu ang likod ng ulo niya at siniil ulit ng mainit na halik ang kanyang mga labi. Habang magkaugnay ang kanilang mga labi, ay naglumikot naman ang isang kamay nito at isa-isang binuksan ang botones ng blosa niya. "Ano ang ginagawa mo, Christian?" Tanong naman niya rito. Paos ang boses niya. Kahit hindi niya sabihin ay alam niyang wala na siyang lakas na pigilan pa si Christian, sapagkat dumadaloy na rin sa katawan niya ang apoy ng pagnanasa dito. Hindi niya alam kung dala ba iyon ng pagbubuntis niya, pero pakiwari niya ay masyado siyang nahihilig kay Christian. Parang hindi niya ito matanggihan at hinahanap-hanap din iyon ng katawan niya. Hinahanap-hanap niya ang mga halik nito, ang yakap nito at ang init ng katawan na nagmumula rito. "Hinuhubaran kita, honey." Sagot naman ito sa kanya. Inipon nito ang buhok niya at hinawi palikod. Tapos ay pinadulas nito ang basa at mainit nitong dila sa korba ng kanyang leeg. Napaungol naman siya. Nanginig ang katawan niya at naabot na din niya ang rurok ng maramdaman ang init ng similya nito sa sinapupunan niya. "Get pregnant, honey." Paulit-ulit nitong sambit. Ang plano niya ay makikipagkita siya rito ngayong gabi para sabihin ditong buntis na siya. Wala naman talaga sa plano niya ang makipagtalik dito sa loob ng sasakyan nito. Hindi iyong parte ng plano niya, pero nangyari lang iyon. Parang may plano na rin si Christian na siguraduhin kumpleto ang similya ng anak nito. "Get pregnant, honey." Muling ulit na naman ito. Hinihingal pa rin ito. Isinandal nito ang likod sa sandigan ng driver's seat. "Hindi na kailangan." Uwi ka naman ni Liana. "What? Hindi mo na ako kailangan buntisin pa, Christian." Nagsalubong naman ang kilay nito at bumakas ang pag-alala sa mistiso nitong mukha. "What do you mean by that?" "Huwag ka magbibiro sa akin ng ganyan, Liana. Pinaplano mo bang lumayo sa akin? Alam mong hindi ako papayag. Hahabulin at hahabulin kita kahit saan ka pa man magpunta. Sinabi ko bang lalayuan kita? Kung ganun, bakit sinasabi mo sa akin ngayon na hindi na kita kailangang buntisin pa?" Hindi na agad maipinta ang mukha nitong nalukot na dahil sa mga sinabi niya. Umalis siya mula sa pagkakaupo sa kandungan nito at inayos ang kanyang sarili. Ito man ay inayos din ang damit nito. Bahagya pa siyang napalunok na makitang nabasa nga ang itaas na bahagi ng pantalon nito at ang laylayan ng t-shirt nito. "Liana, bigla ka nalang hindi umiimik dyan." Untag naman ito sa kanya. Gusto niyang matawa at maawa sa itsura ni Christian. Pakiwari niya ay pigil na pigil nito ang paghinga nito at tila ba naghihintay ng bumbang sasabog sa harapan nito. "Bakit mo pa kasi ako bubuntisin kung may laman na naman?" "Dahil nga gusto kong magka-baby na tayo at..." Natigilan ito saglit. Tapos ay napatitig sa mga mata niya. "What did you say?" "Sabi ko, may laman na." "Kung nagbibiro ka sa akin, Liana, stop it." Seryoso ang mukha nito at panay ang galaw ng lalamunan nito. "Mukha ba ako nagbibiro, Christian?" Gumuhit naman ang malawak na ngiti sa kanyang mukha. "Sinasabi mo bang you are pregnant?" "Yes." Natulala naman ito. Hindi na gumalaw ang buo nitong katawan. Tinampal naman niya ito sa balikat. "Hoy Christian, bakit hindi ka na gumagalaw dyan?" Nanginginig naman ang ibabang labi nito. "Sigurado ka ba talagang buntis ka na?" Natawa naman siya sa itsura nito. "Oo nga, sabi." "Are you pregnant?" Paulit-ulit. "Ilang beses mo pa kayang balak itanong sa akin yan?" "Oo nga kasi sabi." "We're going to have a baby?" "I'm going to be a daddy?" "Yes." "Yes? Oh my God!" Lumabas ito ng sasakyan at napasandal sa gilid niyon. Nasapo nito ang tapat ng dibdib at pagkatapos ay natutup nito ang bibig. "Hoy Christian, okay ka lang ba?" Bumaba rin siya sa sasakyan at nilapitan ito. "Magiging daddy na talaga ako?" "Totoo ba? Totoo ba ito?" "Hindi ba?
Totoong buntis ka na? Tanong nito sa kanya. Matiim na nakatingin sa mga mata niya. Oo, totoo yon. Napadaos-dos naman si Christian sa gilid ng sasakyan nito na ikinagulat naman niya. Sumalampak ito ng upo sa semento at napahawak sa buhok nito. Hindi ako makahinga, honey. Natataranta naman siya. Ano? Bakit? Huy, huwag kang hihimatayin dito. Ang bigat mo kaya. Wala pang tao rito. O sinong tutulong sa atin dito? Hindi ako makahinga. Namumutla na ito. Lumuhod siya sa harapan ni Christian at mahigpit itong hinawakan sa magkabila nitong balikat. Tingnan mo nga ako, Christian. Makinig ka sa akin. Hingang malalim. Tumingin naman ito sa kanya at awa ng Diyos ay nakinig naman at huminga nga ito ng malalim. Hingang malalim, buga. Hingang malalim at buga. Sumunod naman ito. Masunurin naman pala ito. Breath in, breath out. Breath in, breath out. Anito. Ano, okay ka na ba? Tanong naman niya rito. Nag-aalala ito. Natawa ito sa sarili nito. I'm sorry, Liana, kung tinakot kita. Ang hirap mo naman palang paligayahin ng husto. Parang hihimatayin ka pa rin riyan. Aniya rito. I'm sorry. I'm just so happy. So much happy. Hinila siya nito at mahigpit na niyakap. Masuyong humagod sa likod ng ulo niya ang mainit nitong palad. I love you, Liana. I love you. Pati ang baby natin. Mahal na mahal ko kayo. Christian, makinig ka sa akin. Huwag ka muna mag-o-organize ng party ha. Sekreto muna ito. Kailangan ko munang makausap ang papa at si Dylan. Gusto kong ako mismo ang personal na magsabi sa kanila at hindi iyon maririnig lang nila mula sa ibang tao ang tungkol sa pagbubuntis ko. Wika naman ni Liana. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Christian. Nabura ang ngiting kanina ay nakapagkit sa kanyang mga labi. Nakahinto na sa tapat ng mataas na gate ng mga salvasyon ang kanyang sasakyan. Gusto sana niyang ihatid hanggang sa pinakatapat ng bahay si Liana. Kaso ay matigas itong tumanggi sa kanya. Bakit kailangan natin isekreto ito? Hindi na tayo mga bata. Hindi na tayo mga minor de edad. Ang tanda na natin, Liana. Mapait sa panlasa niya ang ideyang itago muna nila ang tungkol sa pagbubuntis ni Liana. Dahil ang totoo ay gustong-gusto na niyang ipagsigawan sa buong mundo na magiging daddy na siya. Sasamahan kita. Tayong dalawa ang haharap sa papa at kakambal mo. Seryoso naman at malinis ang intensyon ko sa'yo. Gusto kong malaman nila na itinutuwid ko na ang pagkakamali ko noon. Ginagap niya ang kamay ni Liana at marahan iyong pinisil. I made a mistake before. At pinagsisihan ko iyon ng sobra. Sobra kong pinagsisihan ang pinakawalan kita noon. Hinding-hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Alam kong nararamdaman mo naman kung gaano na kita kamahal ngayon. Siguro naman nakikita mo kung gaano ako kabaliw sa iyo ngayon, Liana. Pinukol siya ni Liana na matalim at nagbabantang tingin. Umayos ka nga, Christian, ha? Sinabi ko na sa iyo kung bakit. Gusto ko munang makausap ang papa at ang kakambal ko. Gusto kong ipagtapat muna ito sa pamilya ko bago malaman ng ibang tao. At huwag ka munang sasama sa akin sa pagharap ko sa pamilya ko. Baka imbes na mapaliwanagan ko sila ng maayos, ay magkagulo pa. Napaungol naman siya sa sinabi nito. Iyong panig ng pagkatao kung sinasabi ng iba na napakabuti at kulang na lang ay tubuan ako ng pakpak ng anghel sa likod ko. Bakit kasi ang nakita pa ng kakambal mo ay ang kalahati ng pagkatao kung hindi ganang kabait? Nagkataon lang talaga. Nauna akong nakilala ni Dylan at nagkakilala kami noong mga panahong nasasaktan ako at dahil yun sa pambabaliwala mo sa akin. Napatuwid ang likod niya at napatingin siya kay Liana. Kayang-kaya niyang ibigay sa mga ito ang mga binabanggit niya sa isang pitik lang ng mga daliri niya. Ano yan, suhol? Tigilan mo nga yan, Christian. Hindi tatanggapin ng pamilya ko yan. Malinis sa mga salvasyon at hindi nagpapasuhol. Kahit nasa linya ng politika ang ama ni Liana, ay malinis ito at tunay ang serbisyong inahandog sa mga tao. Parang hindi ko ito gusto. Napaikot naman siya.
Baka sa mukha niya ang maigting na pagsalungat sa gustong mangyari ni Liana. Wala kang magagawa kahit hindi mo gusto. Kailangan itikom mo muna yung bibig mo. Kapag may ibang nakaalam, hindi na talaga kita kakausapin. Humugot naman siya ng malalim na paghinga at piniwaras ang sariling sumang-ayon na lang dito. Okay, fine. Alam ko namang wala akong pagpipilian. Hindi ko naman balak na panatilihing sekreto sa loob ng matagal na panahon ang tungkol sa kalagayan ko. Paano naman yun? Ilang buwan lang naman lolobo itong tiyan ko. Alang nga naman sabihin kung busog lang ako. Gayong may batang sumisipan na rito sa loob ng tiyan ko, hindi ba? Kaya ang hinihingi ko sa'yo ay kaunting araw lang. Sure, honey. Sige na, papasok na ako sa loob. Wika naman niya rito. Sigurado bang maglalakad ka lang? Ang layo pa ng dulo, Liana. Ang lapit lang niyan. Mas malayo pa nga ang nilalakad ko riyan noon. Pero hindi ka buntis noon. Ngayon ay buntis ka na. Huwag kang ang OA, Christian. Matindi ang kapit itong anak mo. Sigurado ako nagmana sa'yo. Wala talaga siyang laban kay Liana. Kapag iginigiit nito, tiklop na agad siya. Okay, wika naman niya rito. Hinawakan naman ni Liana ang handle ng pintuan at hihilahin na sana iyon. Pero bigla niya itong pinigilan sa kamay. Ano na naman, Christian? Baling naman ito sa kanya. Pahawak naman muna sa tiyan mo. Aniya rito. Napangiti naman si Liana at umayos ito ng upo. Sige, hawakan mo na. Itinampi niya ang palad sa tiyan nito. Hindi pa rin talaga siya halos makapaniwala na may baby na sila sa loob ng tiyan ni Liana. Baby kaya o babies? Isa lang ba o marami? Okay lang kahit isa. Okay din kung marami. Ang importante ay anak nilang dalawa ni Liana. Mga anak ko, magbibihib muna kayo riyan sa loob ng tiyan ng mami niyo, ha? Bulong naman niya. Mga anak? Sigurado ka ba talagang hindi lang isa ang laman ng tiyan ko? Hoy Christian, huwag kang nanghihingi ng marami riyan, ha? Baka magkatotoo talaga. Isipin mo, tiyan ko ang lolobo. Ako rin ang hihiwain at tatahiin. Aalagaan naman kita. Tatratuhin kitang parang reyna. Dahil reyna ka naman talaga ng buhay ko. Namin na magiging mga anak natin. Ewan ko sa'yo. Kapag talaga nagkatotoong marami ang nakalusot sa similya mo sa loob ng tiyan ko, hindi ka na talaga makakaulit sa akin. Maganda naman ang lahi ko, Paramihin natin. Inirapan lang siya ni Liana. Bababa na ako, Christian. Napabuntong hininga naman siya. Napilitan siyang payagan na itong pumasok sa loob ng gate at nakontento na nga lang muna siyang paghatid tanaw dito. Hindi na rin naman magtatagal at makakapasok din siya sa loob ng bahay ng mga salvasyon dahil hihingi niya ulit ang kamay ni Liana. Pakakasalan niya ulit ito at hindi na niya ito pakakawalan pa. Kumunot naman ang noo ni Clark na mapansin itong kanina pa siya napapangiti at pasipol-sipol. Nasa loob sila ng conference room ng William Corporation. Galing pa siya sa board meeting ng Anderson Corporation at mula roon ay hindi pa niya nagawang magpahinga man lang at bumalik na kaagad sa William Corporation dahil sa proyekto namang binubuo nilang tatlo, nina Clark at Aidan. Maayos kausap ang kakilala ni Clark na may-ari ng pribadong hospital. Nakahanda itong makipagtulungan sa kanila. Tao ka pa ba? Hindi ka ba marunong mapagod? Kung ako iyan nasa sitwasyon mo, baka literal ko nang hinati ang katawan ko. Nakakapagod yung ginagawa mo. Wika naman ni Aidan. Natawa naman siya sa sinabi nito. Pagod? Hindi niya nararamdaman iyon. Masyado siyang masaya para makaramdam ng pagod. Tuluyan natang nasisiraan ng ulo yung kapatid mo. Parang ang saya-saya pa niya sa sitwasyon niyang yan. Napailing naman si Clark at matiim siyang pinagmamasdan. Hinayon siya nito ng nanunuring tingin mula ulo hanggang pababa. Tapos ay tinapik siya nito sa braso. Hey, are you still okay? Ano bang tanong yan? Okay lang ako. Mukha ba ako nasisiraan na ng ulo para sa inyo? Okay na okay ako. Bulalas naman niya rito. Natatawa pa rin siya. Ano bang problema mo at bakit napakasaya mo?
Pinukol siya ni Aida ng nagdududang tingin. Clark, samahan mo na kaya sa doktor yung kapatid mo. Masama bang maging masaya? At dahil lang masaya ako, nasisiraan na agad ako ng ulo. Hindi ba pwedeng talagang masaya lang ako ngayon? Bakit ka nga masaya? Pag-uusisa naman ni Aidan. Dinala mo ba ulit yung ex-wife mo dito sa office mo? Panghuhula naman ito. No. At again, uulitin ko. She is still my wife. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit napakasaya mo? Iiling-iling naman at tanong ni Aidan. Gumuhit naman ang maaliwalas ng ngiti sa mukha niya. May isip niya pa lang na may baby na sa tiyan ni Liana. Ay sapat na iyon para umukit ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Si Liana at ang baby nila ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Sana nga ay maipagsigawan na niya sa buong mundo ang tungkol sa dahilan kung bakit sobrang ligaya niya sa ngayon. Ilang araw na rin buhat nang huli sila magkita ni Liana. Hindi raw muna ito makikipagkita sa kanya dahil umuwi na ang kakambal nito. Kukuha raw ito ng tiyempo para kausapin si Dylan at ang papa nito. May dahilan kung bakit masaya ako ngayon. Aniya naman sa mga kaibigan. Nagkatingin na naman sina Clark at Aidan. Tapos ay sabay na napailing. Ano nga kasi? Chorus naman na tanong ng dalawa. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa ngayon. Sekreto na naman? Paingos naman na tanong ni Clark. Sa ngayon, pero sasabihin ko rin sa inyo. Malapit na. Hinihintay lang talaga niya ang go signal mula kay Liana. Nangako siyang hindi niya ito pangungunahan. Bakit ba hindi mo nalang sabihin sa amin ngayon? Pilit naman na tanong ni Aidan. Nangako ako na hindi mo na magsasalita. Muli ay sabay na napailing sina Aidan at Clark. Bumalik na sila sa formal na diskusyon patungkol sa collaboration nila. Inabot din sila ng ilang oras. Thanks God, we're done for today. Makakauwi na rin ako sa wakas. Sambit naman ni Aidan. Ako rin. Segunda naman ni Clark. Nagunat ito ng mga kamay pataas. 4:00 na pala. Binalingan siya nito. Ikaw Christian, uuwi ka na rin ba? Tipid siyang ngumiti at umiling-iling. Not yet. May aasikasuhin pa ako sa Anderson Corporation. Mamayang 6:00 pa yon. Pinapatawag ka ba ng ama natin? Seryosong tanong naman ng kapatid sa kanya. Tumango naman siya. Yes, I just need to report few things. Sabihin mo na kaya sa ama natin na pakawalan ka na. Kaya naman niyang patakbuhin ang Anderson Corporation kahit wala ang tulong mo. No, it's fine. Ako ang lumapit sa kanya. Kung hindi naman siya kusang lumapit kay Colton Anderson, ay hindi naman din siya nito pipiliting magtrabaho sa kumpanya nito. Ginusto niya ito kaya dapat ay panindigan niya. At kung hindi dahil naman sa pangalan ng kanyang ama, ay hindi siya makakalapit kay Liana. May restraining order na siya. Pero parang hindi na iyon pinapansin dahil sa impluwensya ng apelyedong Anderson. Kahit na noong hindi pa niya ginagamit ang apelyido ng ama niya, ay matatag din naman ang impluwensya niya. Pero mas lalong dumoble iyon nang ipakilala siya na legal at tunay ding anak ni Colton Anderson. Hindi siya pwedeng basta-basta nalang itulak palayo ng mga salvasyon dahil importanteng tao sa negosyo ng mga ito si Colton Anderson. Bahala ka na nga. Kapag ikaw nagkasakit, hindi talaga kita bibisitahin sa ospital. Wika naman ito. Tandaan mo yan. Pabayaan mo na ngayon si Christian. Matigas talaga ang ulo niyan. Napapailing na lang na wika naman ni Aidan. Let's go. Yakag naman ito kay Clark.